Yeah. So ito, sunod, mga kababayan. Ito na. Baste Duterte, pinuna ni Ji Hun Kun. Ano ba yan? Basta congressman, jowa ni Aiko Melendez. Sino ba tong jowa ni Aiko Melendez? Isang kongresista. Pinuna si Baste Duterte. Ano nga ba yung puna kay Baste, mga kababayan? Ako po. Bakit nga ba pinuna si Baste Duterte nitong isang congressman? Basta jowa ni Aiko, yun na yun. Si Zambales 1st District, J. Kung Hun. Ayan. Correct me if I'm wrong, mga kababayan, Kung ito ba ay boyfriend ni Aiko Melendez, si J. Kung Hun, correct me if I'm wrong. Wala nang alang eyebrow pabigay na kay Joel, kay Pastor Joel. Mga kababayan, correct me if I'm wrong kung totoo siyang BF ni Aiko. Dito kasi nakalagay, sabi dito sa Pilipinas Today, mga kababayan, imbis na maghamon sa iba, ayusin mo muna ang sarili mong bakuran. Ako, Baste Duterte at Representative Ji Kung Hun na partner ni Aiko Melendez na 1st District Representative ng Zambales. Imbis na maghamon sa iba, ayusin mo muna ang sarili mong bakuran, Baste, sabi niya. Ito ang hamon ni Zambales 1st District Representative Ji Kung Hun kay Acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kasunod ng ulat na maraming empleyado ng pamahalaan sa Davao City ang nahuling gumagamit ng illegal na droga noong 2024. Nako po, batay sa datos mula sa Davao City Anti-Drug Abuse Council, sinabi ni Representative Kung Hun na 37 ka-empleyado mula sa Public Safety and Security Office ng lungsod na nagpositibo sa illegal na droga matapos sumailalim sa random drug test noong nakaraang taon. Matatandaan umanong nanawagan si Baste para sa mandatoring her follicle drug test sa lahat ng elected official sa buong bansa. Nako po, mga kababayan, nahirap nga ito naman. Di ngayon, nabutata ka ngayon ni Congressman na 1st District na Zambales na si Ji Kung Hun. Sulon kay Mayor Baste, ayusin mo muna ang sarili mong bakuran. Kung talagang seryoso si Mayor Baste sa laban kontra duga, unahin niya ang Davao. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, 37 na nga ang nahuli na gumamit ng ipagbabawal na gamot. Imbis na maghamon sa iba, ayusin mo muna sarili mong bakuran. Ayon kay Ji Kung Hun. Kung naalala ninyo, mga kababayan, totoo po ito. Hindi po ito fake news. Kasi kung fake news ito, kakasuhan ni Baste, nakakahiya Ito ipapanood ko sa inyo, syempre, mga kababayan. 37 employee. Para makita ninyo, mga kababayan. Employee sa Davao City. Positive sa drugs. Para makita. Sinibak na sa pwesto ang nasa 37 opisyal ng gobyerno sa Davao City na nagpositibo sa drug test. Balita mo maabante mula kay Charmaine Abong. Diba? Ibinunyag ng isang kongresista na 40 kawani ng gobyerno sa Davao City ang nagpositibo sa illegal na droga. Ayon kay House Committee on Dangerous Drugs Chairperson at Congressman Robert Ace Barbers, 37 tauhan ng Public Safety and Security Office ng lungsod ang gumagamit ng bawal na gamot. Dahil dito nanawagan ng kongresista sa PNP at PIDEA na paigtingin ang kampanya sa lungsod na itinuturing na baluarte ng mga Duterte na kilalang galit sa illegal na droga. Aniya, nagpapakita ito ng malubhang problema ng bansa sa illegal na droga dahil maging ang Davao City kung saan naninirahan ang lumalaban sa droga ay hindi ito naiwasan. Kasunod nito, sinabi ng mambabatas na dapat mabalatan kung sino ang pinagmumulan ng mga droga sa lugar. Sinabi rin ni Barbers na handa siyang tulungan si Davao City Mayor Sebastian Duterte upang labanan ang ipinagbabawal na gamot sa kanilang lungsod. Diba? Ito po'y mula sa teletabloid na balita, mga kababayan, sa Abante teletabloid. Diba? Ang lakas ng loob, maghamon ng boxing, nung pinalagan, hindi sumipot. Ngayon, gustong sumipot, may kondisyones na lahat daw ng mga government official mula sa baba hanggang sa taas, magpa-hair follicle test. Kaya ngayon, sinagot ito
ni representative ng Zambales 1st District, G. Kung Hoon, na bago ka maghamon na hair follicle test, linisin mo muna yung bakuran mo kasi mahigit 37 ka empleyado sa PSSCC positibo sa droga. Meron pa nga pulis eh. Yeah? Meron pa nga yung pulis na nag-positive din. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, mahirap din kasi yung magyabang tayo. Mahirap magyabang mga kababayan, lalong-lalo na kung tayong nagyabang ay nabubutasan. Sabi ko nga sa inyo, mga Dutertes, magkakapatid na Duterte, wag na kayong magsalita. Kasi bumabalik sa inyo. Hindi nyo ba napansin? The more na magkuda kayo, bumabalik. Katulad kay Sara. Sabi niya, ipunin ang baha. Ipadala kay Marcos at ipainom. Pero hindi niya iniisip na kada baha, wala siya. Paano mo maipon kung wala ka nga? Yeah. Ipunin nyo ang tubig baha, ipahatid, ipadeliver ninyo sa Malacanang para may inumin siya. Yung nag-utos, wala naman doon. Magkano ba ipapasahod mo, Sara, sa mga tao na mga bubong DDS para ipunin ang baha at ipadala sa Malacanang? Kung ikaw nga mismong nag-utos, wala ka. Kaya nga sabi ko sa mga DDS, huwag kayong magsubok magrally-rally sa Malacanang kung wala si Sara, si Pulong at si Baste. Kasi pag binumba kayo ng water cannon dyan, binatuta kayo, mamamatay, mapipilay, masusugatan kayo samantalang sila nanunood lang sa inyo. Isa din yan sa kadahilanan mga kababayan, na bumaba ang ratings ni Sara. Ang lakas mag-demand, pero siya na isang public servant, tamad. Bakit ka mag-utos sa tao kung dapat ang tao ang mag-utos sa'yo kasi empleyado ka nga namin? Public servant ka, di ba? Anong ibig sabihin ng public servant? Trabahante sa publiko, serbisyong publiko, utusan ng tao. Pero bakit ikaw ang mag-utos? Di ba? Ipunin ang baha. Ipadala sa Malacanang. Lakas ng loob mo mag-utos ipunin ang baha, samantalang ikaw na masyal ka lang, kada baha, wala ka. Di ba? Yan ang mahirap sa inyo. Huwag na kayong magsalita. Katulad kay Pulong. Sabi niya kay PBBM, wala namang magandang pakinggan dyan sa suna-suna na yan kasi lahat ng sasabihin yan, walang laman. Putang ina, kung wala palang laman, bakit nung narinig mo yung confidence, yung flood control, bigla ka nag-walk out? Di ba? Walang laman? Wala bang laman kung saan napunta ang pondo para sa flood control? Wala bang laman yon? Di ba? Kaya mga Duterte siblings, huwag kayong magsalita. Bumabalik sa inyo. Nabubutasan kayo. May pasabi-sabi pa kayo, my God, I hate drugs. Pero putang ina, empleyado ng Davao City Hall, positibo sa droga 37. My God, I hate drugs. Ay, Diyos mio Marimar. Di ba? Kung ako, sasabi ni Baste na mag hair follicle test lahat ng empleyado, unahin mo yung sarili mo. Baste. Yeah? Naghamon ka, makipagsuntukan ka kay Torre, pero sa isang kondisyon na mag hair follicle test lahat ng empleyado sa gobyerno. Lahat ng government, mga politisyan. Ang tanong ngayon, bakit hindi mo unahan sarili mo para sundan ka nila? Nang malaman din natin kung positibo ka ba o hindi. Kasi mahirap yung maghamon ka pero ikaw hindi ka gumagalaw. Si Pulong maniwala ako na negative kasi ilang beses na nagpa-hair follicle yan. Ba't hindi nyo subukan kay Baste? Di ba? Paano ngayon nila gawin yan kung ikaw mismong naghamon, hindi mo ginawa? Di ba? Lahat pag sinabing lahat, walang exempted. Bakit hindi mo unahan sa sarili mo? Kaya, Diyos mio Marimar, unahan mo na para gayahin ka nila. Maghahamon ka, unahin mo si PBBM, ba't hindi mo unahan yung sarili mo?
Di ba? Unahin mo sa sarili mo, ito, ako, naghamon, putang ina, naghamon ako, negative. Negative. Dapat ganon, hindi, hamon-hamon ka kay PBBM, tapos ikaw, wala. Ako, kita ko si Pulong, ilang beses yan sa Mandaluyong niya nagpa-ganon, herpeulikel. Unahan mo. Di ba? Unfair naman yung hamunin mo si PBBM magpa-herpeulikel test. Ba't hindi mo unahin sarili mo? Pero pag nagpa-herpeulikel test ka, make sure na dito ka sa St. Luke's, sa Maynila. Huwag dyan sa Davao. Bakit? Pwede mo naman kindatan isang mata ng doktor dyan, sabihin negative ka. Gaganon ka lang. Dito ka sa Maynila. Sa Maynila, sa St. Luke's, 5 minutes, alam agad ang result. Diba? Sa St. Luke's ka. St. Luke's. Diyan ka magpa-herpeulikel test nang malaman ng taong bayan. Wag yung doktor na kaibigan nyo. Mahirap yan. Isang kindat mo lang yan. Alam mo na. Supreme Court nga, nakikindatan nyo eh. So alam nyo na, mga kababayan. Tama ba ako? Mali ba ako? Paki-comment po dyan. So yun lang mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Wala ngang laman ang utak ni Baste, like his sister, worst BP. Anay, hallucination lang ang sila, sabi ni Ma'am Sis Trinidad.